Naalala ko ang istorya ng isang missionary dito sa UK. Ang sabi niya, I was looking for happiness. Sa paghahanap niyang kaligayahan sa buhay niya, mga kapatid, anong ginawa niya? Pumasok siya sa drugs. Pumasok siya sa babae. Lahat na kabalastugan kasi hinahanap niya ang tinatawag na kasayahan sa buhay niya. He could not find it. Sumama siya sa gang. Yung gang na yun, nagnanakaw. Sila ay mga kriminal, mga kapatid. Hanggang nahuli siya. Nailagay siya doon sa Bartolina. At habang nakaupo sa mga kapatid, lo and behold, habang iniisip niya ang kanyang kalagayan, nag-isip siya ng kasayahan, hindi niya nakita, may pumasok na Bible, yun ang testimony niya. Pumasok ang Bible sa pintuan ng Bartolina. Sabi, ano ito? Binasa niya, mga kapatid. Yung nabasa niya, lumuha siya, umiyak. Talagang iyak na iyak, mga kapatid. Binago siya ng Panginoon instantly. At naging missionary siya sa loob ng prisuhan. At nagulat siya, bakit pinalabas siya, mga kapatid? At naging missionary siya sa Thailand. Brethren, the Bible can change you. He can sanctify us. Ang wish lang ng Panginoon, lahat tayo, magbasa tayo ng banal na kasulatan araw na araw. Kahit gaano man tayo kabisi, mga kapatid, kung gusto natin mahanda sa bagay ng Panginoon at gusto natin maging banal sa kanyang harapan, we need to read the Bible daily. Alisin natin ang ating mga cellphone. Alik ako, mga kapatid. Alik tayo sa mga cellphone natin. Umaga pa lang. Grabe. Alik ako. Ang sabi ng anak ko, Dad. Alik ka, Dad. I struggle, my friends. Nahirapan ako. Alam mo, kapatid, ni-wish ng Panginoon na tayo ang nagkamali sa kanyang gawain. Yun ang wish ng Panginoon. Ano ba, yung binago niya si Isaiah, sabi ng Panginoon, whom shall I send as messengers? Ano sagot ni Isaiah? Here am I sending. Bakit? Nasabi ni Isaiah yun sapagkat binago siya ng ating Panginoon. Pag babaguhin natin ang Panginoon, mabababa ang vision natin, magkaroon tayo ng willingness sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo, pag dito tayo sa church, magbabago ang church natin, sapagkat ay kaiba na ito. Mga kapatid na rin, nananangin at magkapasa ng panalapasulatan. Si brother, tumayo dito. Binuhuksan ng panalangin. Ay, grabe. Grabe ang kanyang. Alam mo, mga kapatid, sinabi ko lang sa inyo yun. Sapagkat may karanasan akong hindi ko makalimutan when I was a district leader, I was the worst pastor that ever exists. Ilang bisit na maglilipat na mga distrito sapagkat si Pastor Elispa ay hindi magaling na pastor. Galit ang mga kapatiran. Nagkanda ako ng crusade sa Bataan. Dinalaw ko ang lahat ng mga bahay kasi yun ang alam ko. Dalaw na dalaw, lahat na dalaw ko, mga kapatiran, kasi ang paniwala ko, yun ang tama. Pagdating doon na talaga, walang elders, walang members ng church, lahat ng mga taong pinuntahan, lahat ng mga bahay, not even one. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ako bagay na pastor. Lord, ano ba ito? Hindi ako pang pastor. Ang lungkot ko. Nandito, tagal ako sa gawain. Hindi
ko alam kung ano ba pala dapat ang gagawin ko. Dumating ako sa UP, sabi ko sa Panginoon, italaga ko ang busis ko sa Panginoon. Ninuhuran ko, binalangin ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gamitin mo ang busis ko. Ninuhuran ko, pinapanalangin ko sa Panginoon. Dumating ang isipan, darating na pala ang Panginoon. At nagkaroon ako, sabi ko, Lord, pwede ba na gusto dito ako? Dito sa Hukay. You Lord, tandaan mo Lord, doon sa Bataan, walang umaten. Zero. Paano na Lord? Mayroon atin dito Panginoon, mayroon kaya? Kaya maya-maya, gabi-gabi, luhod ako sa mga Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako. Talagang iniyak, talagang grabe. Ang dating ko doon sa Hukay, mga kasama mga estudyante ko, sabi ko, Panginoon, maya-maya talagang Panginoon, parang, ay, nako talagang panalangin mga kapatid, kasi gusto ko na tulungan ako ng Panginoon, hindi na maulit doon sa Bataan na walang umatin. Ano mga kapatid, nagulat ako. Sapagkat unang araw, night pa lang, puno ang building. Doon sa Bataan, nobody attended. Pero dito, puno. Mga kapatid, kung ano man ang ibinigay nyo sa Panginoon na gusto nyo gamitin, ano ang talento nyo gamitin sa Panginoon, music man yan, congratulations. Ang ganda ng Lord. Pinagpala ka na pa ako. Pati ako ang ganda naman yun. Tuwag-tuwa ako mga kapatid. Natutuwa ang Panginoon magdaya pa lang. Natutuwa kung tayo ay ginamit sa gawain ng Panginoon. Akala nyo? Tuwag-tuwa ang Panginoon. Grabe. Kahit mahirap yan, matutuwa talaga ang Panginoon. Ay, naku mga kapatid, sa sinasabi ko sa inyo. Naalala ko, mayroon isang kapatid natin. Ang kapatid natin, hindi siya marunong manalangin. Hindi siya marunong mag-Bible study. Wala kalalang. Ang alam na niya ay karpintero. Sabi ng Lord, gusto ko maglingkod sa iyo. Pwede ba gagamitin ko lang ang pagkarpintero ko? Ay mga kapatid, tuwing Sabbath afternoon, hindi niya naisip kung labang pa yun. Mag-missionary ako. Yung mga bahay na yun, sa lugar na yun, gusto kong ayusin. Inayos niya, isa-isa. Yung nakuro na crusade, mga kapatid. Lahat ng inayos na mga kapatid, umaten sa crusade, at marami sa kanila ang nabinyagan. Bubuhusan ang panalangin, mga kapatid. Anumang katungkulan, anumang posisyon, anuman ang kung pinapahawin tayo, buhusan ang panalangin, buhusan ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Dalawa lang, pag-aaral ng banal na kasulatan at panalangin ay siguradong swak. Makikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. You shall become a witness even to the end of the age. Naalala ko si Mark Finley. Si Mark Finley, mga kapatid, na-crusade siya for the first time in Russia. At yung crusade na yun, yung program yun ay nahati yun. Yung program from 7 to 8, yun ay para kay Mark Finley. From 7 to 9. From 9 above, mga rock program, yung rock concert. Yung unang gabi, mga kapatid, napakaingay. Sabagat nagkasama yung mga rock enthusiasts, yung mga rock, gusto makinig ng rock. At saka yung mga umating din, sobrang ingay. Si Martin, hirap na hirap siya mag-sermon. Pero talagang pinagsikapan na mag-sermon, mga kapatid. Pagkatapos ng sermon, umuwi isang malungkot na pastor, malungkot na evangelist. Pagdating niya sa hotel, mga kapatid, umiyak siya. Sabi ng Lord, I'm sorry. I have given the worst sermon in my life. Talagang umiyak siya, mga kapatid. Napasa ko yun. Alam mo nangyari, mga kapatid?
The following day, wala nang ingay na hati na ng tama. Pagkatapos ng kanyang sermon, dumating itong tatlong mga babae, mga Russian, ang sabi ng pastor, we came here last night at doon kami sa door, akala namin na rock concert, iba ang napakinggan namin. It was a distinct message. It was very clear. Napakaliwanag, pastor. Ang aming mga puso na nandito kami ngayon, nakikinig kami muli. There's 3 become 70 Adventists. 1 got married. 2 a pastor. The 2 become missionary, my friends. Brethren, kaiba po ang mangyari sa isang buhay ng tao kung kayo ay... Bakit walang reformation ng hapon nangyari sa kapanahunan natin ng mga kapatid? Bakit wala nangyaring gano'n? Sapagkat wala tayong panahon sa Panginoon. Wala tayong panahon sa banal na kasulatan. Wala tayong panahon sa panalangin, mga kapatid. There is no change. There is no fruit, my friends. Ano ang sabi ng Panginoon? I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I will be with you, and ye shall bear fruit, much fruit. Without me, you cannot do anything, my friends. Totoo yan. Kahit anong sasabi natin dito, kahit anong ganda ng panalangin natin, kahit anong ganda ng ating mga pinutugtog, pag hindi yung sinasamahan ng panalangin, pag hindi sasamahan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, mga kapatid, wala tayong makikita ng mga milagro. Sabi ng Panginoon, I will be with you. Bakit? Bakit gusto sumama ang Panginoon sa gawain niya? Gusto ng Panginoon ay papatunayan na mayroong Diyos na buhay. Alam mo, mga kapatid, mayroong isang istorya na hindi ko rin makalimutan. Nabasa ko itong talagang with my own naked eyes. Doon tapos sa IUP. Isang itim na pastor. Siya ay nasa doon sa prisuhan. Itong mga convict na ito ay malapit ng papatayin. Sila ay mga criminal, extreme criminal. Tuwing pumunta siya doon, narinig niya ang mga sigaw ng mga criminal, we don't like you, we hate you, we don't like the Bible, you go out! Grabe. Kaya pag umuwi sa mga kapatid, umiyak siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, bakit dito nga ako inasign? Ayaw ko nang bumalik doon sa hirap ng narasan. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga panalangin, he was impressed, you go back. Go back! Pabalik-balik! Pabalik-balik! Ganun ang narinig niya hanggang dumating ang panahon ng kapatid na mayroong isang prisoner na nag-umiyak. Iyak na iyak, iyak na iyak. Pagkatapos mga kapatid, tinanong niya, Brad, bakit umiyak ka? Anong problema mo? Alam mo ang sagot. Pastor, malapit na ako mamatay. 30 minutes from now, dalhin ako sa Sida Electrica. Lungkot na lungkot ako, Pastor. Inistoryahan niya ng istorya tungkol sa thief, kung paano tinanggap ang ating Panginoong Hesus at binako siya. Biglang nabago ang kanyang hukla. Yun pala mga kapatid, tinanggap niya ang kaligtasan. Binago siya ng ating Panginoon at ano man siya nangyari, mga kapatid. Pastor, bago ako mamatay,
Gusto kong manalangin. Ang ganda na kanyang panalangin. Converted, instant converted. Nanalangin siya ng napakagandang panalangin for the first time na history, mga kapatid. Lahat ng mga prisoners na nakikinig sa kanyang panalangin ay grabe. Pagkatapos dinala na siya doon, umuwi ang pastor, natutuwa siya. Dahil at least may isang naligtas. Mahalin natin ang ating Panginoon nung makita natin ang mga miracles. Naalala ko doon yung canvasser. Yung canvasser nito, mga kapatid, napakapangit ang salita. Grabe. Tapos nagtaka yung mga tao, pangit ang salita, mapatawa ka sa kanyang salita, mapatawa ka. Pero nakasuccessful naman sa canvasser. Ano bang sikreto nito? Pinasama yung isang new fight ng baguhan. O, sama ka dyan, ha? Para matuto ka sa kanya. Yung baguhan, may mapatawa-tawa. Kasi talagang mapatawa ka sa kanya boses. Ang pangit, sobrang kapangit talaga. Mapatawa ka, grabe. Tapos noong dumating na at nag-present na siya. Pagkatapos na kanyang presentation, mga kapatid, alam mo sinabi ng customer? Alam mo sinasabi, mga kapatid? Ang sabi, brother, first time in history na kanina kong napakagandang boses. Hindi mo nakihiwalay. Kung ano man ang pagkukulang natin sa patan ng Panginoon, kaya siya, I will be with you till the end of age. Sasamahan tayo. Dahil kung ano man ang kulang natin, babanat ang ating Panginoon. And the last, my friends, gusto ng Panginoon, tayo ay makahanda sa kanyang malapit ng pagpapalit. Ano sabi ng Panginoon? Pagkatapos na sinabi niya lahat ng mga signs, lahat ng mas daming signs na nila ng Panginoon, sabi ng Panginoon, get ready. Sabi ng, take heed, Mark 13:33, take heed. Sabi ng Panginoon, watch and pray. Sabi ng Panginoon, for you do not know when the time is. You will never know kailan ang sun below. You will never know kailan ang close of probation. You will never know kailan darating ang Panginoon if you don't watch and pray. Watch pala. Paano ako mag-watch? Sir Ledesma, Brother Ledesma, nakita ng mag-aaral ng ano? Last day events. Naalala ba natin yung rabbis? Hindi rabbis yun. Magais, yung mga wise men. Bakit naisulat yun? Bakit yung wise men naisulat sa banal na kasulatan? Sapagat napaka-importanteng pangyayari. Ang mga Hudyo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon as a king. At sila ay namumuhay na makasalanan sa ayon kay San Pablo. Kaya hindi sila nakahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Pero here are the wise men. Sabi doon, sila ay nag-aaral ng banal na kasulatan na may kinalaman sa unang pagdating ng ating Panginoon. Kaya handa sila sa pagdating ng ating Panginoon sapagkat sila ay nag-aaral ng huling kapanahunan ng unang pagdating. Ngayon, mga kapatid, tayo ay dapat mag-aaral din sa may kinalaman sa huling kapanahunan. Last day events. If we don't study the time of the end based on Revelation, Daniel and Revelation, as well as in the scriptures, as well as in the writings of the Almighty, we will never be ready again. Hindi tayo na rin handa kung hindi tayo mag-aaral ng mga aral ng prophecy na may kinalaman sa huling kapanahunan, mga kapatid, at ayaw ng diablo mag-aaral. Tayo dyan sa
ligtas? Grabe ang diablo mga kapatid. Kaya bisa ang diablo na bigay ng mga barangan ng mga palawas, bigay ng barangan ng mga ano nang makikita na cellphone. At pag nakatutok tayo, umabot na tayo ng 3 hours, 4 hours. Pag nakabasa tayo ng Bible, tulog ang lahat mga kapatid. Mga kapatid, seryoso. Seryoso ang Panginoon. Last year, I was given a chance to preach. Sabi ko sa Panginoon, ano kaya ang sermon ko? Doon sa Las Piñas. Binuksan ko about pangyayari sa huling na panahon. Oh, na-discovery ko mga kapatid. Na-discovery ko! Isipin mo, kung hindi ako nagpasya ng huling na panahonan, hindi ko ma-discovery. Ang sabi noon, dalawang movements na kayo. One is the Laudato Si movement. The other one is the conservative movement. At itong conservative movement, supported by 6,000 organizations across the United States of America. The other one, ito mas matinig ito the Laudato Si movement, supported by 1,000 organizations across the world. Ano ang kanilang pakay mga kapatid? What is the agenda of this movement? Sunday law. Kaya alam mo ang conclusion ko, pagkatapos na basa ko, nandito na pala tayo sa Sunday law. We are now under Sunday law movement. We are nearing to the time of the end, my friends. Kung hindi tayo magbasa ng banal na kasulatan at mag-research, we will never know. Ang sabi ni Ellen White, many Seventh-day Adventists will be surprised when Sunday law comes. Sipin mo. Huwag kayo magbibiro sa tinatawanan natin yung mga tao na babasa ng mga sulat ni Ellen White. Ako mga kapatid, natutuwa ako pag nakikita ako mga kapatid nag-aaral ng banal na kasulatan at ng mga sulat ay luwat, particularly the Great Controversy, natutuwa ako sa kanila.